Isaiah 43:7. Isaiah 43:7 and Revelation 4:11. This is a continuation of our study last Sunday. Ang title po ng mensahe po natin last Sunday is One Last Message. Ngayon naman po, to love and to worship. Isaiah 43:7, ito pong sinasabi ng banal na kasulatan, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yea, I have made him. Revelation 4:11, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Maraming salamat po at pwede na po tayong maupo. Katulad po ng pinag-aralan natin last Sunday, these are the only two passages in the Bible na makikita po natin ang purpose ng Panginoon, why He created us. Bakit nga ba tayo nilikha ng Panginoon? What is the reason behind why God created us? Why am I here? Bakit nandito tayo sa mundo? Ano yung saysay ng buhay natin? At ano yung dapat na ginagawa natin bilang mga nilikha ng Panginoon? Sa Isaiah 43:7, makikita natin doon that we were created for the glory of God. We were created for the glory of God. Ano yung dahilan ng Panginoon bakit nilikha niya tayo? Ang sabi ng Bible, for God's glory. We are to reflect the glory of God in and through our lives. Sa tuwing nakikita tayo ng tao, dapat nakikita nila ang Diyos sa atin. Nagre-reflect sa atin yung glory ng Panginoon, yung character ng Panginoon, yung husay ng Panginoon. Because we are God's masterpiece. And we should reflect His greatness. We are this showcase of God's character. Nakikita dapat sa atin yung kadakilaan ng Panginoon. Kapag tayo po ay gumagawa ng mga bagay-bagay sa buhay natin, yung ginawa natin, it is a reflection of who we are. Halimbawa, yung mga anak natin. We are proud of them kapag may mga accomplishments sila sa buhay. Kapag may mga achievements sila sa buhay. We are proud of them at sinasabi natin, anak ko yan. Parang replica siya natin. We are proud of them. Yun ang purpose ng Panginoon why He created us. For His glory. Nag-glorify dapat ng Panginoon sa pamagitan ng buhay natin. Then in Revelation, God created us for His pleasure. Kinreate tayo ng Panginoon so God could enjoy us. Para ma-enjoy tayo ng Panginoon for His pleasure. Kapag yung mga bata ay bumibili ng mga laruan, they do so to enjoy these toys. Binibili nilang mga ito para ma-enjoy nila itong mga laruan na to. Bumili tayo ng mga damit para ma-enjoy natin yung mga damit natin. Bumibili tayo ng pagkain para ma-enjoy natin yung mga pagkain na yun. Lahat ng ginagawa natin sa buhay, we do them to enjoy them. And when God created us, He created us because He wanted to enjoy us for His pleasure. Ngayon, kung papansinin natin mabuti yung mga dahilan na to kung bakit nilikha tayo ng Panginoon, makikita natin yung common denomination nila. It has nothing to do with us. It has to do with God. Sa Diyos lahat. Number one, God created us for His glory. Number two, God
created us for His pleasure. It is not for our own glory. It is not for our own pleasure. But in reality, nabubuhay tayo for our own glory. For our own fame. Nabubuhay tayo for our own pleasure. Parang wala ang Diyos sa equation ng buhay natin. Pero kung babalikan natin, yung original intention ng Panginoon, kung bakit niya tayo nilikha, it is for His own glory and it is for His own pleasure. Ngayon, gusto ko pong maintindihan natin ito ngayong umaga, kung ano ang dapat na ginagawa natin sa buhay natin. Man has already missed the point of God's purpose sa buhay niya. Kaya kahit anong gawin ng tao ngayon, kahit ano yung makamit niya sa buhay, kahit anong marating niya sa buhay, hindi siya nagiging masaya. Why? Sapagkat hindi yun ang ultimate purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. The ultimate purpose of God, why He created us, is for His own glory and for His own pleasure. So ano ang dapat na ginagawa natin ngayon sa buhay po natin? Tingnan po natin ang sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3 verse 8 to 10. Ang sabi niya doon, "Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Sino ba si Apostol Pablo? Si Apostol Pablo is a member of the Sanhedrin, the most influential, the most powerful religious sect in his time. May kapangyarihan siya, may impluensya siya. And yet, ang sabi niya, kahit mawala na sa akin lahat ng mga yon, just to win Christ. Makilala ko lamang si Kristo. Verse 9, "And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith." Verse 10, itong sabi ni Apostle Paul, na dapat ginagawa natin, that I may know Him. That I may know Him. And the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death, that I may know Him. Para maintindihan po natin kung ano ang ibig sabihin po ng Bible, when the Bible says to glorify God and to give Him pleasure, ano yung dapat na ginagawa natin ngayon habang nabubuhay tayo sa mundong ito that will give Him glory and that will give Him pleasure? Ay yung dapat na ginagawa natin. There are 3 things that we should be doing. Number 1, to know God is our primary profession. To love God is our primary purpose. And to worship God is our primary priority. Marami pong mga profession sa mundong ito. May mga doktor, may mga teacher, may mga abogado, may mga inhinyero. Iba-iba yung mga profession nila. Pero lahat ng mga ito ay walang kinalaman pagdating sa kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Bagamat nakaka-contribute ito to fulfill God's purpose in our life. But our primary profession is to know God. Makilala natin ang Diyos na lumikha sa atin. To know God and to love God is our primary purpose. You cannot love God unless you know Him. Hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos kung hindi mo siya kilala. You have to know Him first, personally, on a personal level. Dapat kilala mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, and in do so, you can love Him.
Hindi mo pwedeng mahalin ang isang tao na hindi mo kilala, hindi ba? Ganon din naman sa Panginoon. Hindi mo siya pwedeng mahalin liban na kilala mo siya. Kailangan makilala mo muna siya ng personal sa iyong buhay bago mo siya matutunang mahalin. Number 3, to worship God is our primary priority. To worship God. Now, you cannot worship God if you do not love Him. And you cannot love God if you do not know Him. So you have to know God first. Then you can love Him. And when you learn to love God, you can worship Him. And to worship God is our primary priority in life. Ngayon gusto ko pong pag-aralan natin yung isang passage sa Bible that has something to do with how we should love God. Paano ba natin dapat mahalin ang Panginoon? Mahal ba natin ang Diyos? Do we love God? Amen? Minsan napakadaling sabihin na mahal natin ang Panginoon. But to enact our love toward God, doon nahihirapan ng maraming mga tao. How should we express our love to God? There is a passage in the Bible that has something to do with our love toward God. Sa Matthew chapter 22 verse 34 to 39, ganitong sinasabi ng Bible. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, mayroong isang abogado, tinanong ang ating Panginoon para subukan siya. Ang sabi niya, Master, which is the great commandment in the law? There are 613 commandments in the Bible. Hindi lamang po yung 10 commandments na alam natin. Hindi lamang yun yung mga kautusan sa Bible. Kung isa-isahin po natin ang mga yun, there are 613 commandments. At sa lahat ng mga ito, ang sabi ng lawyer na to, which is the great commandment? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. At ang sabi niya doon, lahat ng mga kautusan ay nakasabit lahat sa dalawang utos na ito. To love the Lord thy God and to love thy neighbor. Ngayon, pag-aralan po natin yung pagmamahal natin sa Diyos. How should we express our love to the Lord? The same passage was also mentioned in Mark chapter 12, verse 30. More explicitly. Ang sabi niya doon, Mark 12:30, And thou shalt love the Lord thy God. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Madalas po nating nadadaanan itong passage na to kapag nagbabasa po tayo ng Bible. Passing, binabasa natin, but we don't fully understand and comprehend the very context of this passage. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin kapag sinabi ng Bible, to love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength? Bakit hindi sinabi ng Bible, to love the Lord thy God with thy heart, with thy soul, with thy mind, with thy strength? The word all was inserted 4 times.
4 na beses na binanggit yung salitang all. God is calling us to love Him limitless. Dapat hindi limited yung pagmamahal natin sa Panginoon. Mahal mo ang Panginoon ngayon, bukas hindi mo muna siya mamahalin. Sa susunod na araw ko na lang siya mamahalin uli. God wants us to love Him with our all. Every aspect of our life. God wants us to love Him in very specific ways. Unahin po natin yung unang binanggit niya. To love the Lord thy God with all thy heart. God wants us to love Him with our emotion. Mahalin natin siya ng ating emotion. You cannot love someone without emotion. Paano bang ngumiti ang aso? Kaya ba natin gayahin ang ngiti ng aso? Yung aso kapag ngumiti, walang emotion. Di ba? Kapag ngumiti ang aso, ipapakita lang niya lahat ng ngipin niya. Yun ang ngiti niya. Pero hindi mo alam kung masaya siya. Kung yun lang ang titignan mo. When you love someone without emotion, parang patay yung pagmamahal niya sa'yo. Dapat merong kasamang damdamin yung pagmamahal para ikaw maramdaman mo rin yung sensibilidad ng kanyang pagmamahal. And God wants us to love Him with all our heart. Buong puso. Hindi kalahati lang ng puso natin. Hindi yung merong kasamang pagdududa. Minsan yung pagmamahal natin sa tao minamahal natin, sinusukat pa natin yun eh. Sasagutin ko na ba siya? Siya na nga ba talaga? Merong halong pagdududa. Bakit? Hindi ka 100% na sigurado. But God is asking us to love Him with all our heart. Buo sa puso po natin. Wala dapat pag-aalinlangan. Walang pagdududa. Naalala ko nung panahon na niligawan ko yung asawa ko noon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kapag sinabi ko sa kanyang, I love you. Pwede niya akong i-reject outright or pwede niya akong tanggapin. Pwede akong mabasted kaagad or pwedeng paasahin niya ako. Merong halong kaba at takot. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Paano kung hindi niya ako matutunang mahalin? Baka meron na siyang ibang ginugusto. Merong pagdududa. Pero yung fear na yun ay tinanggal ng Panginoon sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Ang sabi ng 1 John 4:9, we love Him because He first loved us. Natutunan nating mahalin ang Panginoon sapagkat meron tayong nakita sa Kanya na ginawa niya para patunayan sa ating mahal niya tayo. When Christ died on the cross, He said, I love you with my all. And this is the evidence of my love when He was hanging on the cross. And because of that, we have come to love Him. Natutunan natin siyang mahalin dahil nakita natin kung ano yung ginawa niya bilang ebidensya ng kanyang pagmamahal sa atin. Siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya kung mamahalin natin ang Panginoon, kung sasabihin natin sa kanyang, I love you, wala na yung pagdududa kung mamahalin nga din ba ako ng Panginoon. Wala na yung fear na yun. Wala na yung factor na yun sapagkat nakita natin na unang nagmahal ang Panginoon sa atin. And in return, God wants us to love Him back with all our heart. Buong puso natin. Nagbigay ng halimbawa ang Panginoon sa atin kung paano natin siyang dapat mahalin. And that is to express our affection to God with passion. To express our affection to God with passion. When He said to love the Lord thy God with all thy heart. Kapag mayroong pagdududa minsan yung pagmamahal natin sa Panginoon,
That is not loving God with all our heart. Dapat kung mamahalin natin ang Panginoon, mahalin natin siya with all our heart. Buong puso yung pagmamahal natin. Kayo pong may mga asawa, mga babae, may mga asawa. Kapag binilang kayo ng bulaklak ng asawa ninyo, isang bouquet, 12 pieces of white roses. Pagdating sa bahay, ang binigay niya sa'yo, 11 lang. Tinira niya yung isa. Tatanungin mo siya, Sweetheart, bakit 11 lang? Hindi yung pa sinama yung isa para maging 12. Tapos sasabihin mo, hindi. 11 sa'yo para doon sa ex ko tong isa. Ano mararamdaman mo? Siguro ihahampas mo yung 11 na bulaklak sa kanya, no? Bakit? Even as we require our spouses to love us with all of their heart, ganun din naman ang Panginoon. God wants us to love Him with all of our hearts. Ayaw ng Diyos na meron siyang kahati sa puso natin. If you love God with all of our heart. Then ang sabi niya doon, with all thy soul. And trust your all to God with peace. And trust your all to God with peace. When the Bible says, with all thy soul, ang ibig niya sabihin doon, with our whole being. With our whole being. Yung asawa ko, nung sinagot niya ako, tapos, kinasal kami, mag-asawa na kami. She gave up everything for me. Wala siyang tinira para sa kanyang sarili. Ang sabi niya noon, pangarap niyang magtrabaho sa munisipyo, pangarap niyang tulungan ng mga magulang niya, ang mga kapatid niya, pangarap niyang mapag-aral, iahon sila sa kahirapan. Pero nagbago lahat yon nung pinakasalan niya ako. She gave up everything for me. Ginive up na niya yung pangarap niyang maging milyonaryo. Sana milyonaryo siya ngayon. Pero sorry, nag-asawa siya ng pastor. Ginive up niya yung naka-uniforming trabaho sa munisipyo. Sorry, nag-asawa siya ng pastor. Ginive up niya lahat yon for me. And when the Bible says, with all thy soul, God is expecting us to entrust our all to Him. At meron tayong peace of mind kapag ipagkakalob natin lahat sa Panginoon. Lahat ng bagay na meron tayo. When the Bible says, with all thy soul, wala kang ititira sa'yo. Bibigay mo lahat sa Kanya. Walang kahit na anumang bagay sa buhay mo ang hindi mo kayang ibigay sa Panginoon. Because God wants us to love Him with all our soul. Yung buong pagkatao natin nire-require ng Panginoon. Kung mamahalin natin siya ng ating buong kaluluwa. Then third, ang sabi niya, with all thy mind. With all thy mind. God wants us to love Him thoughtfully. Nakafocus lamang dapat ang attention natin sa Kanya. There was a time na nag-date kaming mag-asawa. Binilang ko siya ng bagong cellphone. Magba-birthday siya noon. Oppo F5. Hindi ko lang kung meron pa yun ngayon. Kasi mahilig siyang mag-picture-picture. Nung single siya, ang mga cellphone niya nun, 8210, 5110, yung maliliit na dot, di pa uso ang touchscreen nun. Every 6 months, nagpapalit siya ng cellphone. Kasi every 6 months, may mga bagong model na cellphone na lumalabas. Tama ba yon?
Ganun siya magpalit ng cellphone noon. Twice a year siya magpalit ng cellphone. Siyempre, walang asawa, walang pamilya, walang obligasyon. Sarili lang niyang iniisip niya. Pero nung pinakasalan niya ako, every 4 years na siya nagpapalit ng cellphone. Second hand pa. Dahil kinukuha ng mga anak yung bago. So, there was this time na nag-date kami. Binilang ko siya ng bagong cellphone. Cash. Pumunta kami sa SM, namili siya na gusto niya ng cellphone. Mayroon siyang particular na kulay na hinahanap. Ito yung kulay na gusto. Kapag wala yung kulay na yun, hindi natin bibilhin. Nabili namin. Anong gagawin mo kapag bagong bili yung cellphone mo? Yung mga Generation X dito, anong gagawin mo pag bagong bili yung cellphone mo? Ha? Anong gagawin mo? Yun ang ginawa namin. Kailangan bilan muna natin ito ng screen protector, tempered glass. Bili. Sunod, ang susunod na bibilin? Case. Alam niyo anong problema sa pagbili ng case? Namili-mili ka ng kulay, tapos tatakpan mo din ng case. Anong silbi ng kulay na yon? Tatakpan mo din ng case. Wala, di ba? Nakatago din yung kulay niya. Kaya kung bibili kayo ng cellphone, huwag na kayo mamili ng kulay kung itatago nyo din. So, binilang ko siya. Then, kakain kami. Kapag nagde-date kayo, gusto mo yung buong attention niya nasa iyo lang. Nakapokus siya sa iyo. Sinusubukan kong mag-engage ng conversation sa kanya. Kinukumusta ko kung ano yung mga nangyayari sa buhay niya, ano yung mga plano niya, ano yung gusto niyang gawin sa buong maghapon. Pero busy siya sa cellphone niya. Nakaka-relate siguro kayo kapag bago yung cellphone nyo, parang invisible lahat ng tao sa paligid nyo. Nakatutok kayo sa cellphone nyo. Parang hindi niya ako naririnig. Kumain kami, naupo kami, binigay ng waitress yung menu, namili kami. Sabi ko, anong gusto mo? Mamili ka. Di, ikaw na mamili. Busy siya. Nag-order ako. Nung umalis yung waiter, kinakausap ko siya, busy uli siya. Hindi niya ako pinapansin. Dumating yung pagkain, kain na tayo. Sumusubo siya pa isa-isa, pero ako kain ng kain. Invisible ako. Umuwi kami, discouraged ako. Alam niyo kung bakit? Kasi wala yung attention niya sa akin. Hindi siya nakapokus sa akin. Doon sa cellphone siya nakapokus. Kaya kayo mga mister, huwag niyo nang bibila ng cellphone yung mga asawa niyo. Magiging invisible kayo sa kanila. Mula nun, di ko na siya binila na cellphone. Hindi, biro lang. God wants our attention with precision. Gusto ng Panginoon when He says, love God with all thy mind. He is saying, I want your attention. Gusto kong mag-focus ka lamang sa akin. Kung totoong mahal mo ako, gusto kong nakapokus ka lamang sa akin. Ang attention mo, nasa akin lang. That is why, when we come to church for worship, we want everyone na nakapokus lamang sa pananambahan natin sa Panginoon. When we sing, we should give our heart to the song. Na yung sinasabi ng awit na yon, parang tayo yung nagsasabi sa Panginoon. Kapag umaawit yung choir, pinapakiramdaman natin yung damdamin ng mga umaawit. Kapag ipinangangaral ang salita ng Panginoon, nakafocus tayo kung ano yung mensahe ng Diyos para sa atin. That is how we should love God with all of our mind. God wants our attention. Our undivided attention. Then ang sabi niya doon, with all thy strength.
exercise your abilities for God practically. Practically. Yung nauna pong tatlo, love God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Hindi natin nakikita lahat yun. Nasa loob natin lahat yun. Pero yung sinabi niya, with all thy strength, nakikita natin yon. Ano yung kayang gawin ng iyong lakas? God is asking us to exercise our abilities practically. We do so with our gift, with our talents, with our skills, and with our resources. When you love God with all thy strength, kung ano yung nagagawa ng lakas mo, hinihingi ng Diyos lahat yun. Although God created us, there are 4 things that God does not have from us. Ano yung mga yun? He does not have our affection unless we give it to Him. He does not have our all unless we give it to Him. He does not have our attention unless we give it to Him. He does not have our abilities unless we give it to Him. Naibibigay ba natin sa Diyos lahat ng mga yan? When God said, love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. In totality, ito dapat yung ginagawa natin habang nabubuhay tayo. To love God. To love God. Mahalin natin ang Panginoon. Bakit natin kailangang mahalin ng Panginoon? Because that is our primary purpose in life. To love God. That is our primary purpose in life. May nagtanong, what is the chief end of man? Ano nga ba talaga yung the ultimate objective of God in creating man? The 2 words, chief end, are just the old way of addressing the question, why are we here? Why? What is my life all about? At sinagot din po yan ng Bible. 1 Corinthians 10:31. Ang sabi ni Apostle Paul, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Then si King Solomon sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. The very essence of our life here on earth is to glorify God and to give Him pleasure. We do so by loving Him with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Do you love God? If you love Him, this is how we should love Him, with our all.